mainit na mainit, kakalabas lang. Yung sedition case na ibinaba or isinampa sa DOJ pa. Oo, Department of Justice. DOJ pa yan. Sa inyo o sa atin lahat, ano ang masasabi mo? Sedition Dalawang kaso yun, Boss Dada Coach Oli and Master Judea. Sedition. Kasama si Banat May, ako at si Ma'am Lorraine, Attorney Torion, leadership ng Kingdom of Jesus Christ, mga abogado, ang dami doon. Oo. Abogado sila. Dinidemanda na ngayon yung mga abogado. Biro ko nga kay Dada. Dada, kung halimbawa drug lord ako, ikaw lawyer ko. Ang kaso ko, drug trafficking. At pinag-initan tayong dalawa, ibig sabihin pati si Boss Dada kasuhan din ng drug trafficking. Kasi lawyer ko siya. Kakampi mo kasi siya. Inaalisan ng trabaho yung mga abogado. Exactly, the point. Grabe talaga. Nakakabahala po ito, bagamat hindi pa naiakyat sa korte, we have to be clear about this. Ang nagsampa po si IDG sa pamumuno ni Nicolas Torre. The name sounds familiar. He is now being rewarded as the acting chief, hindi ko alam kung director ng CIDG. The primary national unit of the PNP in charge sa mga high-profile cases. Bilis ng award? Grabe, no? So mga kababayan, ano po ito? At paano natin tinitingnan in the last portion ng Banateros program ngayon? Ito po ay isang signos, ominous sign. Pag sinabing ominous sign, nakakatakot at nakakabahalang signos o babala na gagamitin ng gobyerno ang kanyang poder para pigilan po ang malayang pagtalakay sa mga public issues, lalo na kapag critical to the government. Ito po ay nagsimula doon sa pagtingin ni General Torre at ng PNP, nakialam ang KOJC leaders at mga abogado at kami, pati si Ma'am Lorraine Badoy, doon sa proseso ng pag-serve ng warrant of arrest against Pastor Kibuloy and other accused. Ulitin natin, accused at large during that time. So nakialam daw. Nakialam daw. At kami daw ay nag-udyok sa mga tao na mag-alsa. Kasi ang sedition ay ang pag-uudyok na gumamit ng puwersa ang mga tao para pabagsakin ng gobyerno. Yun po ang ibig sabihin ng ang sedition ay you are involved in tumultuous act. Pag sinabing tumultos, you are invoking people na umawak ng armas. Pabagsakin na natin to short of rebellion. May armas pa tayo doon, Kerek? Ang armas natin ay paniniwala sa karapatan at ang ating paghahayag. Pangalawa, inciting through speech. Dahil daw nagbo-broadcast, nagpapahayag tungkol sa mga operations ng police na negative ang impact at nawawala daw ang tiwala ng tao sa police operations at police organization. Yun ang tuno ng kanyang complaint. Hindi po namin muna ito sasagutin ng detalye, pero tatlong bagay po ang mahalaga dito. Una, ang kalayaan at karapatan ng sinumang mamamayan. Sa KOGC man related ang issue o hindi, para pumuna sa mga nakikitang mali at kalabisan sa gobyerno, ay fundamental na ginagarantiyahan at pinoproteksyonan ng saligang batas. Bill of Rights. This should be reminded to General Nicolas Torre that the rights of the people to criticize, redress of grievances, free speech, media freedom or press freedom, these are fundamental rights enshrined in the Bill of Rights. At bilang police officer, general ng rangkwaya, 2-star na siya, dapat alam niya ito. Ang karapatan ng mamamayan ay hindi pwedeng labagin o pigilan ng gobyerno na siya'y magpahayag, magtanong, pumuna, o bumatikos sa gobyerno for as long as mapayapa ang kanyang pamamaraan at hindi siya gumagamit ng karahasan o nag-uudyok ng karahasan at anumang forma ng armado na paglaban at paglabag sa batas laban sa gobyerno. Kay Rick, hindi ba nalalabag ni General itong karapatang ng tao? Halimbawa, abogado. Siyempre, pag nire-representa niya ang kanyang kliyente. So, pati yun, dinemanda. Tapos, ang media na nag-re-report kung anong nangyayari, nagko-cover lang, parang yung freedom of the press, nawawala na. Exactly. Coach Oli, correct observation ka. At alam mo yan, na lumaki ka sa ama na abogado. Manananggol ang tatay po nila, banat-bayat nila Coach Oli. At alam po nila na ang abogado ay mayroong professional na sinumpaan sa kanyang profesyon na magtatanggol siya regardless kung sa guilty o hindi, akusado o depensa ang kanyang kliyente. Sapagkat yan ang kanyang function bilang officer of law and officer of the court. So ngayon, tama ang tanong mo, hindi ba nilabag ni General Torre ang ganitong enshrined na mga batas sa konstitusyon
bilang garantiya sa karapatan at kalayaan ng mamamayan sa paghayag, pagpuna at pag-call out sa gobyerno? Obviously, nilabag. Pangalawa, ano pong message nito? Ang message po nito na hindi pwedeng pumuna at hindi pwedeng punahin ang abuso ng mga pulis, unang sino mang security sector, may mapamilitary o pulis, unang sino mang gobyerno, sapagkat pwede kang balikan at kasuhan at mananagot ka. At ito ay isang pamimirwisyo, pananakot at intimidasyon, harassment. So klaro po ang message na ito. It's not about the question kung lumabis o nagmalabis o lumabag kami na mga inaakusahan ni General Torre. It's about the message sending out to the public na wala kaming sisinuhin at sasantuhin kapag nakita namin na kayo ay magiging bahagi para mapigilan ang anumang forma ng abusadong paggamit ng kapangyarihan at instrumento ng Estado, kakasuhan namin kami ng sedisyon, inciting to sedition, obstruction of justice, rebellion, or promotion, or supporting abetting rebellion. Napakadelikado po ito, sapagkat ito po ay pagbabalik sa madilim na bahagi ng panahon ng diktadura at ng martial law sa panahon ng tatay ni Ferdinand Marcos Jr. Na hindi ka pwedeng bumatikos na wala po ang mga constitutional fundamental rights and freedom ng mga mamamayan. Number 3 na mensahe po nito. Kapag kayo ay hindi nag-cooperate, hindi naging tikom ang bibig at nagsarado ang inyong mga, hindi nyo sinarado ang inyong mga mata, hindi kayo nagbulag-bulagan sa mga kalabisan at mga pag-aabuso na ginagawa ng instrumento ng Estado, kayo ay may pananagutan sa gobyernong ito. That's the message. Very dangerous po ito, napakadelikado kapag ito po ay hindi nakita ng Department of Justice na ito ay isang harassment case at ito po ay walang basihan kundi magpalaganap ng pananakot, intimidation, and message of suppression. Yun ang mensahe nung demanda na yun ni Torre. Yun. Ikaw naman, anong mensahe mo kay General Torre? Dapat hanapin niya ang kapayapaan at kapanatagan ng loob doon sa pagsunod sa prinsipyo ng demokrasya. Ang demokrasya ay hindi pwedeng walang nagsasalita sa taong bayan. Ang demokrasya ay hindi pwedeng walang pumupuna sa gobyerno. Ang demokrasya ay hindi pwedeng walang oposisyon at walang kritiko. Yun ang dapat niyang balikan. Yan. Dahil siya ay police officer at general ng ranggo niya. Pangalawa, ang panawagan din natin sa kanya, hindi po automatic na kapag pumupuna, bumabatikos, nagko-call out sa gobyerno, nagrarally, nagpoprotesta, nagkakaroon ng mga negative na mga pagtingin sa programa at patakaran ng gobyerno, ay itatrato nyo na kapareho sa mga rebelde at mga terorista. Magkaiba po ang CPP, NPA, NDF at mga terorista. Ang layunin nila ay gamitin ang mga freedom of the press at freedom of expression para sila po ay makapag-agitate at makapag-radicalize ng mga tao para pabagsakin ng gobyerno at agawin ang kapangyarihan sa gobyerno through violent uprising and violent revolution. Hindi po yun ang ginawa namin. Kami po'y pumuna ng inyong sinaktan ang mga sibilyan, kabataan, kababaihan. Kayo po'y naghukay at winasak ang private property, hindi nirespeto ang religious compound, hindi nirespeto ang mga cathedral, ang sanctuary of faith, hindi nirespeto ang school as a zone of peace, hindi nirespeto ang private property, at ang mga sibilyan ay ginawang hostage laban sa pag-serve ng warrant of arrest sa kanilang mga leaders. These are matters of public interest na kailangang punahin, talakayin, at kailangan magkaroon ng posisyon. Yun pong ginawa namin. Pati kami sa Banateros. O bakit kami kakasuhan? Sapagkat kami po ay hindi pumayag na ang instrumento at poder ng gobyerno, including Philippine National Police, will be used to abuse the rights of the people, at yan po ang punot dulo nito. Gusto nila General Torre at ng kanyang mga boss. Alam natin, hindi niya lang ito desisyon eh. Kinonsulta niya rin ito. At pinunduhan ito na operation. Gusto nila na walang babatikos, walang magsasalita, at walang pupuna. Kahit pa nilalabag na at nilalapastangan ang mga karapatan ng tao at ng mamamayan at mga sibilyan. Hindi po kami papayag dyan. Sapagkat kapag kami po ay pumayag na tumiklop at matakot at hindi na kami magsasalita sa pamamaraang tama ayon sa batas, hindi sa pamamaraan ng pag-incite ng violence, ang demokrasya at kalayaan ay mawawala sa ating bayan. The price of freedom, General Torre,
is vigilance. And that was what we do. And that is what we are going to do. Magmamatyag at magbabantay kami. Kung ikukulong kami at paniniwalaan ito ng korte, pero taon pa itong abutin eh. Pag umakyat man ito, bailable naman ito, kailangan pong harapin namin ito. Because the price of standing up for freedom includes yung pagkakaroon mo ng problema, pamimerwisyo sa'yo, at pati na minsan mawala ang buhay mo sa'yo. Correct yan. Tama yan. Tama yan. Ano yan. Pero in fairness kay, kay General Torre, o in fairness sa kanya, kasi marami siyang mga statements, kahit sa Senate, sinabi niya na makapal naman ang balat ko, kumbaga sa itim ng balat ko at kapal ng balat ko, hindi ako magfa-file ng mga kaso, sabi niya. Pero in fairness to him, yung mga final naman niya na kaso ngayon, konektado naman dun sa proseso nung kanilang pagpa-file yung serving of the warrant. ng warrant ng mga akusado dito sa Kingdom of Jesus Christ na tumagal ng 16 na araw. Tapos nahuli daw nila si pastor na hindi niya alam. Yun lang naman yung yun lang naman yung mukhang nasaktan siya doon eh. Kasi may mga nag-commentary. He was thinking na ina-undermine ang kanyang authority at ang integrity ng kanyang command leadership. Hindi ba dapat? But the people, you cannot prevent them from making judgment. Because sa 16 days na yon, nasa saksihan nila kung paano niya ginawa ang mga pagmalabis, paglapastangan sa proseso ng batas to the point of using the law in order to violate the laws and exclusively para bastusin at apakan ang mga probisyon ng pinakamataas na batas sa ating bansa, ang konstitusyon. So yun nga, in fairness, hindi siya nag-file ng mga usual na fina-file ng mga congressman Libel. sa mga kritiko nila, yung mga libel, defamation, di ba? So, ito may connection. Konektado siya doon sa nangyari. Hindi, tsaka alam natin na talagang may mga nag-uutos dito. May orchestrated to eh. Oo. Ng Sino sa tingin mo? Sa tingin ko, administration pa rin. It may not be directly from the president. Minimum, it has come from the On their office of the Chief circle. PNP. From their circle. Sa Kasi PNP. ngayon, nakakulong na kasi si Pastor Apollo Quezon. Isang tao na lang yung nakikita kong gigil na gigil pa rin eh. Oo. Tumatakbong senador. Oo, isa yun. Talagang gigil na gigil Yung pa hindi rin. mananalo. May billboard ba yan? Yung billboard niya, kalaban. Kalaban at so doon yun yung nakikita natin eh. Kalaban ng Hindi criminal naman na siya boss. Sikat may billboard. Hindi naman na siya boss actually ni Torre dahil napalitan na siya ng mas magaling na DILG secretary. Yung Remulla. Gobernador ng Cavite. Si John Vic. Tingnan natin kung ano yung mga development. Kasi nakita natin, alam din ng mga Pilipino na yung dating DILG secretary artista. At ginamit niya ang posisyon niya para sa pamumulitikang marumi. Yun pong hindi matatawaran. At sabihin na natin, Abalos was the one who orchestrated that his power and position will be utilized for political machinations and operations, including po ang pagkokontrol sa maruruming laro ng mga pulis niya nang siya ang nag-utos na maraming illegal orders and questionable orders. Sa tingin ko, tamang venue lang ito sapagkat dapat ang Supreme Court makita niya rin saan ang hangganan ng warrant of arrest na pag-serve, ano ang tama, anong hindi tama, anong bawal. Katulad ng sinasabi, akala talaga niya na mananalo siya. Isa-isahin natin. Mindanao. Sigurado, Lampaso. Sigurado, mahirapan siya dyan. That's around mga 24 million votes. Yung ginawa nila sa yung ginawa nila dyan sa Davao City. KOJC. Sigurado yung sinabi nila na ang Davao City, mali yung datos na hindi pala tahimik. Hindi pala tahimik sa Davao. Pilit nilang tinitwist eh. Hubahib. Meron din nangyari kay Hubahib. Tsaka yung huwag natin kakalimutan. Sa BARM. Huwag natin kakalimutan yung alitagtag. Yung alitagtag. Nandito pa lang tayo sa Mindanao. Sa Mindanao, sige. Tapos sa bandang Visayas naman, Cebu. Mandawi. Nako, may krama. At saka yung sa Mandawi. Sa Mandawi pa. Sa Luzon naman. Sa Luzon. Hindi, Visayas. Si Teves. Si Teves. Isa din yun. Sa Luzon. At sa Luzon naman, malinaw yung Bantag, Alitagtag. Alitagtag. Tapos etong si Governor Mamba. Ayun, sa Cagayan.
So, Luzon, Visayas, Mindanao, naperwisyo nyo, ha? At mukhang bulilat siya eh. Baka kahit 36 ang senators na kailangan, hindi manalo ito. Kaya nga, kaya lalaki ng billboard. Baka sakaling, baka sakaling. Pero maganda ng billboard kasi parang isang malaking paalala eh. Isang parang promotion. Promotion. Kalaban. Kriminal. Dapat, alam mo, paggalitan niya yung hindi utak niyan. Ng kriminal. Kaya talaga eh. Hindi makita yung Parang promotion ng promotion ng isang sitcom. Sitcom. Sa TV. Parang gano'n. At kung sa malayo na makita ng mga netizens at ng mga mamamayan, nilagyan nila ay at last nagkaroon ng tamang mensahe ang billboard. yung billboard Gusto ko munang tanungin yung ating mga manonood. Sige. Sino sa tingin ninyo ang utak ng demanda ni Banat Bay, ni Ka Eric, Doc ni Lorraine. Ma'am Lorraine, ng mga ministers na Atty. leaders. Torres, ni Brother Carlo, at kung sino si mga... Sister Nori. Sister Nori. Sige, talagang natin. Tanong natin, Sabi pa ni Good point. Abalos. Sige, lagay niyo dyan, ha? Pero sabi pa ni Abalos, si Pastor Kibuloy daw, bagamat naiintindihan niya yung karapatan niya na tumakbo, siya daw ay nararapat sa karsel. Wala daw. Sabi ko nga, kailan siya naging hukom? Ayun na nga. At kailan Abogado siya pa naging naman, prosecutor? Abogado pa naman. Hindi ba niya alam na every person, regardless kung si Pastor Kibuloy, is presumed innocent until proven otherwise in fair and competent trial. Wala pa ang trial. Ibalik mo nga ang lisensya mo sa pagkaabogado, nakakahiya. Oo. Kasi mantakin mo, di ba? Abogado ka pa naman yung presumption. Guilty of na si innocence. Pastor? So, hindi mo naiintindihan. Ayan bumubuhos na naman ang natin Hindi, dito. bumubuhos. Ang akala ko tambaluslos. May salitang tambaluslos. Hindi. Wala to connection. May salitang tambaluslos. Nagra-rhyme eh. Ang lumalabas tambalos. Ano yung tambalos? Bago na naman ba yun? Ang tambalos kasi, parang kung sa lingwahe po sa tambay, yung tinatawag nating street language o colloquial, walang kwentang tao. At puro kabulastugan ang ginagawa. Tambalos. Kaya tambalos. At puro kapakinabangang pansarili at kabulastugan laban sa tao. Ayun, Yun ang ibig sabihin ng May tambalos. nagagalit. Isa sinasabi nila dito kung sino may pasimuno. Oo. Isa Nagagalit si Sir Carlo. Anyway, Sir Carlo. Wala, hindi na tayo makapag-extend, mga bossing. Ang ganda ng Banateros, Napakasarap talagang kausap na ito ni Eric Thank you, at nila Bustada. Doc Lorraine Badoy. Malay mo naman, sa mga susunod na araw, makakasama natin ulit si Ka Eric. Ay, pero ang ganda ng Master Judea, ng atmosphere dito, pagpasok pa lang sa SMNI. The spirit of Pasko na. Christmas, reconciliation and healing ay mararamdaman. Yan. At Master Judea. At syempre bago tayo magtapos para naman sa ating Christmas countdown. 69 days. Ay, favorite ni Coach Olian, 69. 69. Paborito mo daw yan, 69. 9 days na lang. 69 days, Pasko. Ay, Yan yan, sinasabi na Ka Eric na Pasko ang ano dito sa... Paskong Pasko sa SMNI po. At dito po namin naramdaman, at makikita nyo po, nag-iiba po ang editorial Hindi ka ba lines. napophobia sa Pasko? Muntik na eh. Hindi ka na magpasko sa Anong sabi ni Pimentel? Huwag niyong ilabas yan. Doon yan ikulong sa Quezon City Jail. Muntik ko nang sabihin kung ano ibinigay sa NPA. Ay, nako po. But anyway, Ka Eric, nabis namin itong mga ganitong usapin natin, pag-uusap-usap, katulad na nangyari Hanggang sa sa Davao. muli. Hanggang sa muli, Marami pa sana eh. Marami pa tayong Actually, marami siyang kwento na hindi pwede rito. Hindi May pwede. mga message pa to sa akin. Hindi na pwede rito. Hindi na pwede. Marami sa atin Anyways, Ay, ipanaw pero party list, ililinaw namin we will never campaign against any candidates. Lalo na po ang malalapit kay Pangulong Duterte, makikipag-aliado po ang Ipanaw Sambayanan dyan. Yun. At pangalawa po, mga ngampanya kami against sa mga hindi karapat-dapat na maluklok sa poder, lalo na sa Senado. At isa po yan, yung nagbi-billboard at nagsasabi na guilty na si Pastor at walang karapatang tumakbo sa pagkasenador. At pasimuno ng mga paglabag at paglapastangan sa karapatan ng mamamayan at ang paggamit sa Philippine National Police bilang parang private armed group nila nung Sino panahon yan? na yun. Sino At iyon po ang nagbi-billboard na pinagtawanan. Yung kalaban ng mga... Kriminal. Ayan, bago pa tayo pagalitan ni Sir Carlo, kita-kita po tayo uli mga banateros. Dito lang sa SMNI, pagtama, palakpakan, pagmali, banatan. Ako po, si Coach Oli. Ako naman po, si Boss Dada. At ako naman si Master Judea.
para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Si Ka Eric pa. At ako po si Ka Eric, Ipanaw Sambayanan. Kasama ko pong Banateros. Napakasayang kasama nila. Para sa Para Diyos. Diyos at Kinakabahan Pilipinas. ako kay Sir